For problem number 2, we have y is equals to the square root of 1 plus the square root of 1 minus x. So, mura siya glisod tanawo, no? Pero, actually, sayon rajud ni siya. Kailangan lang nato siya i-express as kanang naa gani fractional exponent. So, ato siya i-express para mas sayunan ta pagkuha siya first derivative. So, ato siya express ha. So, kani siya, square root of 1 plus the square root of 1 minus x, mura na siya inani gani. Para mas makasabot yun mo, square root of u. Ato ibutang nga si 1 plus square root of 1 minus x, kay mo na siya ang u. So, if mag-transform ta sa radical into fractional exponent, mahimo siyang u raised to 1 half. Nganong 1 half? Ang 1 is the exponent sa sulod, and ang 2 ang root sa square root. And unsa man ang root sa square root? So 2, di ba? And then unsa man ang exponent sa u? 1. So ato siya i-apply sa kana nga idea sa kani. So mahimo siyang kuan, di ba mao ni siya ang u. So 1 plus square root of 1 minus x. So ato siya ibutang as quantity 1 plus the square root of 1 minus x raised to 1 half. So na-eliminate na nato ang kani nga square root. But kani napatay square root diri sa sulod. So ato pud gamiton ang kani nga idea para ma-eliminate ni ang square root and ma-turn siya into fractional exponent. So mahimo siyang 1 plus quantity 1 minus x raised to 1 half. Raised to 1 half again. Quantity, so ang final gid na kanang transformation niya into fractional exponent from radical kay quantity 1 plus quantity 1 minus x raised to 1 half raised to 1 half. So kani sud ni sila ang kani nga exponent kaysa tibuok sa u gyud niya. While ang kani nga exponent nga 1 half sa kanira siya sa 1 minus x na siya. So, di ba? Kanang mas easy na lang pagkuha siya first derivative. Kaya ato na siya na-express as fractional exponent. So, mag-apply na lang nato ang chain rule. So, whenever gani maka-encounter ta nga nag-involve og radical, so, more siya glisod tan-awon, pero kailangan na dyan na nato siya i-express as na ay fractional exponent para ma-apply nato ang rule or the chain rule or ang power rule for solving derivatives. So let's proceed finding its first derivative. Ato sa i-rewrite og tarong ang kanisya para mas ma-subtan yun. So 1 plus quantity 1 minus x raised to 1 half raised all raised to 1 half. So, mag-apply ta sa chain rule. So, ang ato anay pangitaan og first na derivative is ang outer anay niya. Since naa man siya outer nga exponent, so ang ato anay kuha og first derivative is ang kani, ang exponent niya. So, y prime, so applying chain rule or kuan, so bring down ang exponent, so yung 1 half. Copy kung unsa ang u, which is kani ang ato u. So, 1 plus 1 minus x raised to 1 half. And 1 half minus 1 is negative 1 half. So, kani, ang atua pa lang, remember ha, ang atua pa lang kuhag derivative is ang outer. Meaning, wa pa ta nagkuhag derivative sa sulod. Ato ra siya gi-copy. So, since human na ta, og kuhag derivative sa outer niya, ari na ta sa sulod sa function, which is kaning 1 plus 1 minus x raised to 1 half. So, kuha na to iha, derivative. So, derivative of 1 is 0. Plus the derivative ani niya 1 minus x raised to 1 half. Okay, ato siya ibutang ari para mas makon 1 minus x raised to 1 half. So ma-apply na to ang power rule or chain rule kana siya. So applying chain rule, so 1 half bring down, copy lang ang u, 1 minus x, 1 half minus 1 is negative 1 half times the derivative sa sulod niya. Derivative of 1 is 0 and derivative of negative x is negative 1. So, multiplying
Kani sila. So, mahimo na siyang negative 1 half. 1 minus x raised to negative 1 half. Since nag-involve na sad og mga negative na exponent, ato na siya i-express as ato siya ipanaog para ma-positive ang exponent niya. So, negative 1, ang 1, numerator dyan na siya, then ang 2, mabring down sa denominator. Then, 1 minus x raised to 1 half. So, ato siya i-express as radical. Since na ay relationship, si 1 half sa square root. So, negative 1 all over 2 square root of 1 minus x. So, mana siya ang derivative sa kani. Quantity 1 minus x raised to 1 half. So, copy na to siya dinhiya. So, mayroon siyang negative. Negative 1 all over 2 square root of 1 minus x. So, mana na siya. So ato siya ikuan. Na-derive na nato ang outer, then copy negative 1 half times the derivative sa kani. Okay. So, ato siya i-simplify. So, kani siya, nag-involve og negative nga exponent. So, ato na sad siya ipanaog para ma-positive iya exponent. So, y prime is equals to 1. Mo na 1, then ang 2, denominator dyan na siya always. So, quantity 1 plus 1 minus x raised to 1 half raised to 1 half times negative 1 all over 2 the square root of 1 minus x. So, same area sa ato gibuhat sa kani, ato siya gi-express as na ay radical. So, ang kani ato sad siya i-express as na ay radical. Okay, so y prime is equals to 1 all over 2 the square root of 1 plus the square root of 1 minus x. So, nganong nainani man siya? So, ako i-explain. So, ang sulod aning sa function, mamaniya exponent 1 half. So, ato gigamit ang square root. So, mahimo siyang square root of ang sulod niya. So, mo ni ang sulod niya. So, sud siya sa radical. And then, kani nga naman ni. So, nainani ni siya tungod ani sa raised to 1 half. Ato siya i-express as radical. So, copy lang ni siya. 1 minus x. So, para mas masimplify pa jud ni siya, ato ni sila i-multiply. Since na common sa ilaha, 1 times 1, pwede na sila makombine. So, y prime is equals to negative kay positive times negative is negative. So, 1 all over, multiply ni sila, 2 times 2, multiply 2 times square root of 1 plus square root of 1 minus x times 2 times square root of 1 minus x. So, may mong 4 square root of 1 plus square root of 1 minus x square root of 1 minus x. So, ano siya, gikopy ra ni siya, ang gimultiply ra ang 2 ug ang 2. Kani sila, wala na. Gikopy na siya. So, the final answer is kani. Simplified form, wala na yung makancel, wala na yung ma-factor out. So, the final answer for number 2, kani siya, is kani. Y prime is equals to negative 1 all over 4 square root of 1 plus square root of 1 minus x square root of 1 minus x.